Kapag umuulan, hindi lahat ng lugar ay nakakaranas ng parehas na pagbuhos ng tubig ulan. Mayroong dako na malakas ang buhos nito. Meron naman, papatak-patak lang. At meron ding lugar na hindi talaga umuulan. Bakit nga ba ganun? Para maunawaan natin ito, atin munang pag-aaralan kung papaano nga ba nabubuo ang ulan at ano ang prosesong pinagdadaanan nito sa pamamagitan ng Biblia at siyensya. May isang proseso na itinuturo ang Biblia at ang science kung saan ang pagkabuo ng ulan ay bahagi nito. Ito ay tinatawag na hydrologic cycle o mas kilala sa tawag na water cycle. Kapag ang tubig na nasa mga anyo ng tubig o bodies of water tulad ng dagat, ilog, batis at iba pa ay nainitan ng matinding sikat ng araw, ang water molecules na nasa water substance ay nagtatransform into gas molecules in the form of vapors o singaw. Ang prosesong ito ay tinatawag na evaporation process na mababasa naman sa Psalms 135 verse 7. He causeth the vapors to ascend from the ends of the earth. He maketh lightnings for the rain. He bringeth the wind out of his treasuries. Kapag umaangat na ang singaw mula sa tubig at habang tumataas ang altitude, ay lumalamig din ang temperatura nito. At dahil dyan, ang singaw ay nagiging likido na muli at nagaan yung ulap. Ito naman ang yugto na tinatawag na condensation process. At kung mabigat na at di na kaya pang ikontina ng ulap ang mga naipon na vapors, susunod na ang precipitation process, kung saan ang singaw na nag-evaporate mula sa lupa at naging likido na muli sa ere ay babagsak na sa lupa na tinatawag nating ulan. Sa ibang bansa namang malalamig, ito ay tinatawag na snow o niebe. Ang mga prosesong condensation at precipitation ay matagal nang nakasulat sa Biblia sa mga aklat ni Job at Propeta Isaias. For he maketh small the drops of water, they pour down rain according to the vapor thereof. Job chapter 36 verse 27. He binds up the water in his thick clouds, yet the clouds are not broken under it. Job chapter 26 verse 8. Also with moisture, he saturates the thick clouds, he scatters his bright clouds. Job chapter 37 verse 11. Which the clouds do drop and distill upon man abundantly. Job chapter 36 verse 28. For as the rain comes down and the snow from the heavens, and does not return there, but waters the earth, and makes it bring out and bud, and gives seed to the sower and bread to the eater. Isaiah chapter 55 verse 10. At para mabuo ang proseso ng water cycle, hahantong naman ito sa tinatawag na accumulation process, kung saan ang lahat ng tubig ulan at ang mga natunaw na snow ay dadaloy pabalik at muling may ipon sa mga ilog at dagat sa pamamagitan ng gravitational pull ng mundo. Kapag dumaloy na at naipon na mga ito sa mga anyong tubig, magsisimula na muli ang water cycle. Sa mga anyo ng tubig na ito, nagmumula ang pinakamalaking porsyento ng prosesong evaporation sa water cycle. Ang kakumpletuhan ng cycle na ito ay mababasa sa Biblia sa aklat ng Ecclesiastes. Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat. Sa dakong hinuhugusan ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. Ecclesiastes 1:7. Tungkol naman sa rain distribution o ang lakas at hina ng pagbuhos ng ulan, ang isa sa mga dahilan